Paul the Babyface Assassin Butler, ang former WBO bantamweight champion na tumalo sa ating kaubayan na si Jonas Sultan na tinalo naman ng current Unified Super Bantamweight Champion na si Naoya Inoue at sa ngayon ay may malaking pasabog patungkol sa matagal ng isyu patungkol kay Inoue na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa boxing. Wadualas my boy, nagsalita na sa mga iba't ibang mga negatibong mga reaksyon ng mga boxing fans sa ipinakitang sparring video ni John Riel Casimero at sa dalawang mga Japanese boxers. Good news naman sa dalawang mga Pinoy boxers natin na sina Jake Amparo at Pedro Taduran na ikakasana ng International Boxing Federation ang All-Pinoy Showdown para sa IBF No. 1 spot sa mini flyweight division para maging mandatory kagad sa sinumang manalo sa world title fight kontra yan sa Apo na si Jinzero Sigioka at sa Mekano si Daniel Valladares. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Sa wakas, lumantad na, nagbalik na at may daladalang pasabog si Butler ngayon. Tila ba, ilang mga buwan na nanahimik sa pinagtataguang lungga pero sa ngayon ay lumabas na at nagparamdam. Kung ating matatandaan ay isa sa mga nagdududa sa pambirang lakas ni Inoue ay itong si Floyd Mayweather Jr. Ang gusto nga niya ay lumabas itong si Inoue sa kanyang lungga sa Japan at doon na lalaban sa Amerika. At bago siya lalaban mga kwento ay dapat dadaan muna si Inoue ng random blood and urine testing para sa ganung paraan ay mabura ang mga isyu. Itong si Inoue ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa boxing na nagbibigay sa kanya ng hindi kapani-paniwala na lakas. Kung ating matatandaan mga kwento ay todo bantay ang team Stephen Fulton sa handrap ni Inoue dahil baka may isprikitik ang biglang ilagay ng mga sakang kaya tinutukan nila talaga yon. Pero sa laban dahil sinabi ni Inoue kay Fulton na Ton, walang gabi dito sa Japan dahil puro mga Hapon. Kaya Ton, tulog ka na Ton. Ayun, tumihaya si Fulton. Kaya naman medyo nabura ang issue doon. Kaya itong si Inoue ay may pinagbabawal na inilalagay sa kanyang handrap. Pero ang isa sa hindi pa rin nawawala na issue ay ang random drug testing na dapat gawin kay Inoue at dapat hindi na gagawin sa bansang Japan. Alam naman natin mga kwento na may pagkakataon na si Inoue ay lumaban sa Amerika sa mga nakaraan pero gusto ng ilan na sa ngayon ay dapat gawin ito ni Inoue. Ngunit alam naman natin na dumaan din itong si Inoue ng surprise VADA testing pero dahil halos lahat ng mga laban niya ay nasa bansang Japan at doon din isinagawa ang anti-doping test kaya hindi pa rin mawawala sa isipan ng mga marami na baka nga ito ang nangyari pagkatapos makuna ng blood samples ay sasabihin ng Team Inoue na pare ko isang bank account mo pakibigay na ra. Kaya nga sa mga pasabog ni Floyd hindi na rin nakapagtimpi pa si Butler at sumang-ayon siya sa pinagsasabi ni Floyd. Sinabi ni Butler na dapat talaga na itong si Inoue ay dadaan na ito sa drug testing dahil hindi lang nasa pool niya dahil talagang naranasan ni Butler kung gaano kalakas itong si Inoue. Hindi siya makapaniwala na itong si Inoue ay boksingerong mula sa light flyweight na ngayon ay nasa super bantamweight division na pero ganun pa rin ang ginagawa. Pinapabagsak pa rin niya ang mga nakakalaban niya kaya talagang nasabi ni Butler na ito ay sobra na sa normal na kakayahan na isang boksingero. Kaya talagang sang-ayon itong si Butler kay Floyd na itong si Inoue ay dapat lumabas na sa lungga niya at pumunta sa Amerika at doon na siya ipapadrug testing. Samantala, dahil sa ibinahagi ng Team Casimero na sparring niya kontra sa dalawang mga Hapones na mga boksingero ay umakot ito ng samut-saring mga reaksyon at may nagsasabi pa na bumagal ang magalaw ni Casimero at tila ba nakukulangan sila sa lakas ng pagbitaw ni Casimero sa kanyang mga kombinasyon. May iba pang nagsasabi na kung ganito lang ang magalawan ni Casimero ay lalamunin lang siya sa lakas at bilis ni Inoue. Kaya naman, sa Cuadro Alas It's My Boy na Facebook page, nagpost ito na nagsasabing, alam niyo ba mga boss kung ano talaga kulang sa akin? Kasi magkaiba talaga ang sparring at ang totoong laban sa ring. Ang kulang si Inoue talaga, basta abangan niyo ang pagtatapat namin. At kung pinoproblema niyo ang conditioning, nutritionist, kukuha tayo ng mga trainer. 2 trainers kung gusto niyo, 10 pa. Sige abangan niyo kung sino-sino ang kukunin kong trainer. Huwag kayong magulat kulurum, huwag kayo bida-bida, mga wala kayong bilang. Samantala, Jake Amparo kontra kay Pedro Taduran, binigyan ng 15 days ng IBF mula sa September 11 para magkasundo at may kasa ang bakbakan ng dalawa para maging mandatory challenger sa titulong hawak ng ni Valladares. Si Amparo ngayon mga kwento ay hawak ni Edito Villamor, habang itong si Taduran naman ay promoted by Kukoy Ilorde. Si Taduran mga kwento ay may kartala ngayon na 15 wins, 4 losses, 1 draw at may 12 knockouts, habang itong si Amparo naman ay may kartada na 14 wins, 4 losses, 1 draw at may 3 knockouts. Kakwento, sang-ayon ka rin ba na para mawala na ang pagdududa, dapat ang laban ni Inoue ay sa Amerika na
At dapat talaga dadaan sa anti-doping test itong si Inoue. At syempre sa Amerika na gagawin. Ikaw kakwento, isa ka rin ba sa naniniwala na talagang organic ang lakas ni Inoue? O yun ba nga, natural at walang halong kemikal? O mas maganda talaga na i-drug test na si Inoue sa Amerika? Kay Casimero naman, ano ang reaksyon mo kakwento sa ipinakita niya sa sparring? Nasabi mo bang geng-geng o may pagkukuleng? Good luck naman kay Amparo at kay Pedro. Sino man sa inyo ang manalo ay aba, okay lang ito. Dahil sigurado po tayo na ang magtagumpay ay isa pa ring Pilipino. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast, I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunod. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan nyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede nyo po akong mabigyan dyan ng like, paki-subscribe at paki-click na rin sa bell button. At syempre, bago tayo magtatapos mga kwento ay shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong BJ Serve 1238, kay kakwentong Cristino Wansale, kay kakwentong Ilerson Banico, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.